siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Langit ang daigdigan, lahat ay naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay patotoo sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Subalit tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng anumang luho ng daigdig? Patuloy ang paanyaya ni Jesus sa atin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Ipanalangin natin ang ating mga pari upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.
Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipi. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkai, bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw,
sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ang mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa po kayo narito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat.
Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo at sa mga pagbasa natin, narinig natin yung pagpapatuloy ng tinatawag na Eucharistic Discourse o yung diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagpadala ang Diyos ng kanilang makakain sa pamamagitan ng mga pugo at mga mana. Sa ating ebanghelyo naman, narinig natin yung pagpapatuloy ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Pero this time, kinuha na ito sa ebanghelyo ayon kay San Juan. At mga kapatid, notable dito sa ating ebanghelyo yung nangyari. Hinanap ng mga tao si Jesus. Pero nung nakita si Jesus, anong tanong ng mga tao? Kailan pa po kayo narito? As if hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Kumbaga, ito yung tanong na rhetorical. Alam naman nila yung sagot, pero tinanong pa rin nila. Mga kapatid, ano yung naging sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil nakakita kayo ng kababalaghan, pero dahil kayo ay nabusog. Kung tatanungin din natin yung ating sarili, bakit nga ba hinahanap natin ng ating Panginoon? Dalawang bagay lang yan. It's either tama ang ating motivation sa paghahanap sa ating Panginoon, o di kaya baka mali yung ating motivation sa paghahanap sa ating Panginoon. Sa bawat pagkakataon na tayo nagsisimba, sa bawat pagkakataon na tayo nananalangin, ano nga ba yung motivation natin? Ano nga ba yung dahilan natin? Sana tama yung dahilan natin. Na ibig sabihin, hindi lang sana para matupad yung mga panalangin natin. Pero sana, hinahanap din natin ang ating Panginoon dahil gusto natin siyang makasama at dahil gusto nating mapalapit sa Kanya. Mga kapatid, nung nagpakain ng ating Panginoon ng maraming tao at siya'y sinundan nila, ito'y nagpaalala sa kanila ng tungkol kay Moises. Dahil yung mga ninuno nila ay pinakain din ni Moises. Pero na-stuck sila doon sa pag-iisip na kaya lang magbigay ng isang propeta ng kabusugan na pisikal. Ang na-miss out nila na point ay ang pagpapakain sa maraming tao ay naging tanda. Naging tanda na this time, hindi lang pisikal ng kabusugan, hindi lang pisikal na pagkain, yung kayang ibigay ng Diyos, yung kayang ibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Supposedly, yung kanilang pagkain ng tinapay na binigay ng ating Panginoon ay magdala sa kanila sa mas malalim na pananampalataya. At ang malalim na pananampalataya na yon ay supposedly magdala sa kanila ng katotohanan na si Jesus ang makakapagbigay ng kabusugan na hindi lamang pisikal, kundi espiritual, na siya ang tinapay na nagbibigay buhay.
Pero paano nga ba tayo binibigyan ng Diyos ng mga nourishment na kailangan natin? Hindi lamang physical, pero pati spiritual. Paano niya binibigay yung mga kabusugan sa atin? Unang-una, binibigay ng Diyos ang kabusugan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa tuwing magsisimba tayo, maraming mga pagbasa. May mga pagbasa mula sa Lumang Tipan, mula sa Ebanghelyo, lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, hinahayaan ba natin itong tumimo sa atin? Hinahayaan ba natin ito na tumanim sa ating puso at magbunga sa ating buhay? Dahil unang-una, ang nakakapagbigay ng nourishment, ang nakakapagbigay ng kalusugan sa ating pagkatao at sa ating kaluluwa ay ang kanyang salita. Sa kanyang salita. Pangalawa, binibigyan tayo ng kalusugan na espiritual ng ating Panginoon mula sa mga tao at sa ating kapaligiran, sa ating kapaligiran. Sa bawat tao na nagbibigay sa atin ng pag-asa, sa bawat tao na nagbibigay sa atin ng pagmamahal, sa bawat pagkakataon na nakakaramdam tayo ng kabutihan, nakakaramdam tayo ng paglago bilang tao at bilang Kristiyano, ito ay mga pamamaraan ng Diyos para tayo ay lalong pabusugin at paglaguin ang ating espiritual na pamumuhay. So yung una, salita ng Diyos. Pangalawa, tao at kapaligiran. Pangatlo, sa Eucharistia. Siyempre sa Eucharistia. Sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo, narinig natin pinakain ang maraming tao at nabusog. Ngayon naman sa unang pagbasa, binigyan ng Diyos ng mana ang mga tao. Sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin na ang tinapay na pinagmumulan ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At patuloy nating tinatanggap ang tinapay na nagbubigay buhay na ito sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon sa komunyon. Pero sa pagtanggap natin sa Kanya, sana talagang naniniwala tayo na talagang si Kristo ang ating tinatanggap. Ngayon, kung alam natin at kung aware tayo na binibigyan tayo ng kalusugang pang-espiritual ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga tao na ginagamit niya, sa pamamagitan ng mga karanasan natin, at sa pamamagitan ng Eucharistia, ano naman? Ano naman yung kasunod nun? Ang kasunod nun ay hayaan nating baguhin nito tayo. Hayaan nating baguhin tayo ng salita ng Diyos. Hayaan nating baguhin tayo ng mga tao na kinakasangkapan niya at hayaan nating baguhin tayo ng Eucharistia. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na sana sa tuwing tinatanggap natin ang ating Panginoon sa Eucharistia, unti-unti rin nating hinuhubad yung dating pagkatao, yung pagkatao na puno ng kasalanan at kasamaan, at mapalitan ito ng pagkatao ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba? You are what you eat. Ikaw daw kung ano yung lagi mong kinakain. So kung lagi nating kinakain ang tinapay na nagbibigay buhay, nawa maging lalo tayong katulad ng ating Panginoon, na tayo rin mismo ay maging tinapay na nagbibigay buhay sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at puhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga manghanghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, namin, dinggin dinggin mo mo kami. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y lagi nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparinig ko sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.